ang bayad po doon is 1,000 pesos, may filing fee po na 1,000 pesos at hihingan lang po ng mga supporting documents para mapagbasihan para ma-correct yung maling spelling at pinaprocess po yun, pinipetition siya sa local civil registry office kung saan nakarehistro ang kanyang birth certificate. Okay, ma'am. So, may iba pa ba tayo mga media? Gusto magtanong? Okay, sa round 2 na tayo. Muli, sige nung Nilo Diliso. Magandang umaga po muli. Ma'am, doon po sa provincial product accounts na ginagamit po natin, ang sabi natin ay meron ditong paggamit ng production approach and other economic accounts sa sub-regional level. Ma'am, in layman's language, ano po itong production approach system ba ito, scheme or what? Sa madaling salita po, ano yung ginagawa o ipinoproduce ng ating probinsya or ng ating rehiyon. Yun po yung binibigyan natin ng value. Ano po yung mga services at products na ginagawa sa ating rehiyon. Maraming salamat po. Okay, susunod po. Muli, si Ginong Joey Otwell. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Recently, nag-hire kayo ng enumerators. You're still accepting applicants for enumerators. At the same time, ma'am, ay ano yung security para sa kanila? Like accident prone kasi ang pagpunta sa mga barangays, ay yung safety ng enumerators ay meron mo ba kayong mga assistance na binibigay sa kanila? Sa ngayon po, hindi na po kami nag-hire kasi nag-start na po. Nag-start na po kasi noong July 15 ang ating enumeration. So tapos na po yung hiring, ongoing na po ang ating operation. Yung pong mga enumerators na we hired, we advise po na kumuha sila ng insurance. Minimal lang naman po. May 50 pesos, 100 pesos na insurance because alam po naman natin na ang pagbahay-bahay ay hindi po ganun kadali o mayroon pong risky, sabihin nating risky. Because sa PSA po, wala pong direct na for accident because ang relation po between the enumerators and the PSA, wala pong employee-employer relationship. So what we can provide lang po just in case of accident, it is a financial assistance galing na po sa bulsa ng bawat isa sa amin. Talaga ha? Ma'am, follow up lang uli. Yung considering the wages ng mga compensation ng mga enumerators, nasa level ho ba sila ng minimum wage or medyo iba yung kanila kompensasyon? More than the minimum wage po sa ating region because CPSA po ay binibigay talaga enough na salary wages for the enumerators natin at sa lahat po ng personnel we hired for the more than the minimum wage po yung tinatanggap ng ating mga hired personnel. Ma'am, sa ngayon po ilan po enumerators natin dito? Okay, so we have po a total of 2,396 enumerators. Meron po tayong team supervisors na 402 at meron din po tayong hired census area supervisors na 92. So, naka-breakdown naman po yan by province, pero yun po yung kabuuan for the Mimaropa region. Okay, salamat po. Next, si Ma'am Gina. Good morning po uli. Ma'am, tanong ng ating mga kababayan po, paano nila malalaman? Kasi sa dami po ng mga scammer, yung mga nanloloko, paano nila malalaman kung legit ang isang enumerator na dadating sa kanilang tahanan? Okay po, so bago po lumabas ang aming mga enumerator, may pinoprovide po kami na ID. So may ID po talaga yon at meron din po kaming mga t-shirt na gagamitin nila. May t-shirt po silang suot-suot at saka po yung dapat yung ID nila. Yun yung pong pagkakilanlan sa
At bago po sila mag-start sa anumang barangay, dapat po sila ay nag-courtesy call sa barangay captain. Dapat po alam. So, yung barangay naman po in turn, ang hinihingi po naming suporta ay ipaalam nila yung mga barangay official, ipaalam nila na mayroon dito na tao na magkakandak ng census at kung maaari, ang isa pa rin po sa suporta na hinihingi namin, samahan sila ng mga barangay officials habang nagbabahay-bahay sa kanilang barangay. Okay, ma'am. May kaparusahan po pag nag-refuse sila na magpa-interview. Meron po base po sa Republic Act 10625 sa article sa section 27, may kaparasahan po na 100,000 pesos kung ayaw po nilang magpa-interview o kaya nagpa-interview naman sila, hindi naman po totoo yung impormasyon na ibinigay sa kanila. So mayroon pa rin pong imprisonment na 1 year at 100,000 na multa. Yung ayaw po magpa-interview. Okay, ma'am. Hanggang kailan po? From July 15, hanggang kailan po yung... Hanggang September 15 po, yung ating pagbahay-bahay. No? Since hindi po natin yung weather, may mga time po na tumitigil yung enumerators namin because of this masamang panahon, baka po ma-extend ng September 15. Kahit po ang timeline namin is up to September 15, kaya po with the current weather natin na tumitigil po ang mga enumerators kasi mahirap naman po silang pasuungin kapag ganitong malakas ang ulan, So baka po hindi naman matapos as September 15. Magkaroon po ng extension ng konti. Po? Okay, salamat po. So, susunod po muli si Ms. Rocky. Kasi pinag-usapan yung trabaho, yung mga nang-scam. So ano na po yung rate ng unemployment sa Pilipinas ngayon? May Maropa or Philippines? Philippines na po. Philippines. Parang sinabi na the latest is 95 point. Unemployment. Anong tinatanong? Opo, yung Unemployment. Yes, unemployment. 4% ang unemployment natin. Ano po naman ang sektor ng trabaho na may pinakamalaki na paglago? Industry na marami ang sa GRDP. Anong ibig sabihin po nun? Sorry, hindi ko po naintindihan. Domestic Yung product. kabuuan talaga. Kaya lang by region, we have the data by region. We have the data by industry. Alin yung sector na paglago. Okay. Susunod po si Ginoong Edison Mancera. Actually, dapat ang tanong ko sa buong Pilipinas, kanya lang naalala ko, regional pala to. Sorry. Kasi, at saka sorry po, late, baka ho na itanong na. Lahat naman ho siguro, lalo na ho kayo, nakapanood dun ho sa suna ni Pangulo. Sinasabi niya na yung kahirapan, itong taong ito, kagabi, kahapon, di hamak na lumago raw ho yung kabuhayan ng mga Pilipino. Lumago para ng lasso na niya, Tagaluwa. At ipinagmamalaki niya. Kanya lang ho, naalala ko, 2 months ago, na-invite din ako doon sa isang press con. Hindi itong last, hindi ako nakarating. Pinag-usapan ho natin doon yung talagang kahirapan ng mga kababayan natin sa Mimaropa. Kayo po ba'y naniniwala sa kabuuan? Although kayo po, sakop lang ninyo, Mimaropa. Pero doon sa kabuuan na sinasabi ho ng Pangulo, kayo po ba'y naniniwala base ho sa mga datos nyo? Kung itatimes natin sa ilang rehiyon, naniniwala ba kayo na hindi gaanong mahirap ngayon ang ating mga kababayan? Salamat po. Base po sa poverty incidents, maybe it will be presented by our SOCDE chief para po malaman kung kami ba ay naniniwala na na tumaas na. Bumaba na po yung kahirapan
Opo, opo. Siguro dito na lang sa region, Sa region. sa Mimaropa region na lang. Okay. Kumpara ho nung last na nagpa-press con kayo. So ano ho yung Okay. difference last 2 months ago hanggang ngayon? Okay, sasagutin po yun ang aming SOCD chief. Magandang umaga sa ating lahat. So yun pong natin na activity 2 months ago, most likely ito po ay yung ating Gross Regional Domestic Product Press Conference. So ang tinutukoy po dito ay yung paglago ng ekonomiya ng ating rehiyon noon pong nagdaang taon kung saan 4.4% po yung naging growth rate po ng economy ng Mimaropa region. In terms naman po dun sa binabanggit po ninyong poverty, hindi po kasi ito comparable dun sa ating GRDP, although magkakakonect po sila. Pwede po nating i-compare yung ating latest 2023 poverty estimates na nasa 19.0%, dun po sa 2021 estimate po natin na nasa 19.3%. So kung mapapansin po ninyo, bumaba po yun pong ating poverty estimate sa ating rehiyon, which most likely imply na mas gumanda po yung kabuhayan ng mga tao. Pero preliminary pa lang po itong results na ito. We are still waiting for the results of the Family Income and Expenditure Visit 2 na ikinandak po natin ngayong January 2024 para makita po natin yung naging buong kabuuang poverty estimates ng 2023. Although may ongoing pa din po kami ngayon na annual poverty indicator survey na magiging isa rin pong factor sa pag-compute ng poverty estimate. So sa ngayon po, hindi pa po natin totally masasabi kung ano po talaga yung naging impact na to sa atin pong mga kasamahan sa Mimaropa. But so far, yung mga preliminary estimates po natin says na gumaganda na po. Pero yung final result, we will wait po sa mga susunod po na buwan kung ano po yung magiging final result ng Visit 2. Thank you po. Follow up lang po, ma'am. Pagpasensya na po ninyo. Kasi hindi ko nakakalimutan yung sinabi ni Governor Bons, siguro mga 5 months ago nung ma-interview namin siya. Sinasabi niya, hindi raw niya maintindihan at hanggang ngayon, walang sapat na basihan ang provincial government kung anong ahensya ang susundin kapag kukuha ng data regarding sa poverty level. Kasi marami mga sangay ng gobyerno ang iba-iba ang datos. So ako po mismo, pagtatanungin ako, siguro kung ako isasalang nyo sa press con, matutukoy ko kung sino. Kasi nakakalito po sa mga nanonood sa amin, sa akin, sa programa ko. Kasi last week, ang na-interview natin is taga DSWD. So ang sabi ng DSWD, talagang napakahirap pa rin ang Oriental Mindoro kumpara sa Occidental. Ang datos talaga nila. Ngayon, ang tanong ho dyan, nagmamatch po ba kayo ng datos particular DOLE? Tatlong ahensya kasi, iba-iba ho ang datos. Ang DSWD, DOLE, PSA. Sa ako po mismo, hindi ko. Iba-iba ho ang datos. Ngayon, baka yung mga nanonood sa amin, iba-iba rin ho ang, baka kami pulaan. Ay, binibigay nyo, iba-iba. Kasi, number 1, isa pa ako. Naitanong ko na rin sa inyo, yung basihan ng NAPOCOR, kung bakit kailangan ipasa yung dagdag na singil sa mga taga-Mindoro. Sinasabi, may kakayanan na mga taga-Mindoro na magbayad doon sa inalis na yung sa Iperalo na yung subsidy ng NAPOCOR, ito lahat po tayo, yung subsidy, kaya na ng mga taga-Mindoro bumayad, kaya yung subsidy ng NAPOCOR, tanggalin na, kayang-kaya ng mga taga-Mindoro. So, ayon sa PSA, na sinabi ng NAPOCOR. So, sa San Jose, Occidental Mindoro. So, paki-clarify lang po, para ho naman sa kalinawan ng mga nanonood sa amin, ma'am. Okay po, yung pong pagkakaiba-iba na mga datos ng iba't ibang ahensya ay hindi po natin maanuhan because the PSA po, what we use in our statistical survey, iba po yung aming nilalagyan namin niya ng konsepto base po sa standards
we follow. Yung iba pong mga ahensya, they produce na tinatawag na admin data nila. Yun po yung record nila. At iba-iba rin po yung timeline nila, namin. Si PSA po, we have our own timeline ng pagkakandak ng aming mga surveys and censuses. Yung po mga other agency, iba rin naman po yung timeline nila. Kaya kung you compare the data between PSA and other agency, doon po nangyayari yung pagkakaiba-iba ng datos. Kasi kung iisa lang po yung ginamit together with other agency, we can say na dapat pareho tayo. Ano po? Ibig pong sabihin yung datos ng DSWD ng DOLE, nagbabase lang sa datos na ibinigay ng PSA. Kasi naniniwala ako kayo, may mga actual survey kayo eh. We have actual survey. Kung kumukuha po sila at nagre-request sila ng data, so dapat po pareho yung ilalabas natin. Ano po? Kasi we receive naman po mga request for data from the other agency. Maybe our SOCD chief may dagdag po siya. Okay, bago po sinong leader yun? Sige po ma'am, sige po. Sige po, thank you po. So, yun pong sinasabi ni RD Lenny, sa tama po yun. Once na nakatanggap po kami ng data request coming from other agencies, pinoprovide po namin yun for all the indicators na available po yung ating data at the regional and provincial level. So, ang idadagdag ko lang yung sa pagkakaiba-iba kasi ay naniniwala po kami na si PSA yung nagpo-produce ng official statistics, kaya yun po ang aming mandato. So as much as possible, kung ang atin pong gustong makita ay yung atin pong poverty estimates, ito po ay pinoproduce ng amin pong ahensya, yung Philippine Statistics Authority. So within this year po, we will be releasing new poverty estimates po coming from the results of our Family Income and Expenditure Surveys and Annual Poverty Indicator Survey. So yun po para po sa PSA. Hindi po ito ganun ka-comparable with other agencies dahil tulad po ng nabanggit ni RD Lenny, magkakaiba po kami ng tinatawag na reference period kung kailan po kinuha yung data. At most likely po, yung data po na nakukuha po ng iba pong ahensya ay nanggagaling lang po sa admin data, not through censuses and surveys. Thank you po. Okay. Ma'am, ano po yung mga top imports at export commodities dito po sa ating region? Import po and export na commodities sa region po natin. Ito yung mga namumuna. Most na pinoproduce natin for export is the nickel from Palawan. So yun yung ating export na Export mo. Sa import naman mo. Sa import naman. Imports naman, we imports mga parts, di ba? Sa imports natin. Okay. So, salamat po ma'am. Yung mga parts na mga iba't ibang ginagamit Auto supplies, ma'am. sa manufacturing, Manufacturing. diba? Yun yung ating mga durables and mga durables. So, yun yung ating imports na inaano. Export is the nickel natin. Okay, salamat ma'am. So, muling babalik si Ginong Leader. Okay, thank you kasama Dennis. Ma'am, nito, may nag-text sa akin kanina. Paano po ang gagawin ng mga anak na ang kanilang magulang ay malapit na magsentenaryan? Pag naka 100 years sa Pilipinas, mayroong ibinibigay ang pamahalaan. Ngayon, ang problema ay nawala na ang sa record ng sa City Registrar's Office yung record na magpapatunay na magwa 100 years na ang kanilang magulang. Ano po siyempre gusto rin naman maka-avail nung sa gobyerno na ibinibigay na 100,000. Paano po ang gagawing diskarte nitong mga anak na i-honor ng gobyerno? Okay po. So, we have a law para hindi lang po 100 years, di ba? Parang 80
85, 90, no. So, parang ginagawan pa po ng IRR ng office yung law na yun. Kasi hindi nga lang po 100 years. Pero we have po the process of delayed registration na kapag wala ka pong record sa local civil registry office at wala ka rin kay PSA, so you need to undergo the delayed registration process. Ano po? But kailangan mo ng mga supporting documents? Kasi hindi naman po, sabi ko kanina, hindi nga naman pwedeng, ako po ay pupunta ka po kay MCR, kay Municipal Civil Registrar, sasabihin mo, ako po si Lenny, ako po ay 100 years na ngayon. Ang pangalan ko po, hindi naman po pwedeng ganun lang. So, kailangan mo pong mag-produce ng family niya o ng mga anak niya ng records na meron po ba siyang baptismal na record, yung mga ganon. O kaya po mga records na nagpagamot siya, nandun yung pangalan niya, saan siya nakatira, ilang taon na siya. Yung po mga ganong supporting documents. Pero pwede po siyang magpa-delayed registration. Okay, thank you po. So, mga pangalan, siguro na nilabiliso. Pasensya na po ma'am at napakaraming gusto linawin. Doon po naman sa RS 1948, particularly yung sa mga misspelled na pangalan ng magulang o ng bata. Ito po ba ay dito na ipa-file o may pangangailangan pa? Halimbawa po ay sa South Cotabato ipinanganak yung bata. Ang nagkamali ang mga spelling. So, dito po ba ay pwede lang i-correct yun? Not necessarily going to Cotabato again? Okay po, napakaganda po ng tanong mo. So, hindi mo na po kailangan pumunta sa Cotabato since kung dito ka na nakatira sa Oriental Mindoro. Ano po? Ang kailangan mo lang pong gawin ay pumunta ka po sa iyong local civil registrar. Doon po sa munisipyo kung saan ka nakatira ngayon, pupunta ka po sa municipal civil registrar. Doon po gagawin yung petition for correction. Siya po yung tinatawag na receiving civil registrar, nagre-receive ng petition, tapos siya po yung magpa-process ng mga requirements, then after ipapadala po yun sa records keeping civil registrar sa South Cotabato, then kapag po na okay na doon, ipo-forward po doon sa Cotabato, po-forward po sa legal service, then no need na po na pumunta ka doon. Kapag po na-receive kapag na okay na po, na-affirm ng legal service at naipadala uli back to dito records sa petition receiving civil registrar at nagkaroon ng annotation anywhere sa aming service outlet, pwede ka na pong kumuha ng iyong PSA copy with annotation ng correction. Ano po? Parang po natin dito. Ha? Gano'n po katagal ang proseso nito? Ayun po yung sinasabi ko na kanina na it takes mga 2 to 3 months of processing pa rin po. Gano'n din po ang timeline doon sa pag-acknowledge ng hindi po kasi kasal. Okay. Para may acknowledgement naman yung ama at mayroong authorization to use the surname. Gano'n din po ang timeline kung may process, 2 to 3 months. Ibang process naman po yung hindi kasalang magulang. Kasi po, kapag po pinanganak ang bata, hindi kasal ang magulang. Ano po, kapag po bagong panganak, dapat po nandun si ama para po mag-execute ng tinatawag na admission of paternity. So, right there and then, marirehistro naman po yung birth certificate kapag nandun si ama. Ano po, na magpipirma ng admission of paternity. Hindi po yun matagal. Mabilis lang po yun. Ano po? Yung po bang admission, yung po bang admission of paternity, po ba yung authorization to use the surname at acknowledgement? Iba pa po yun. Iba po yun. Ayun pong admission of paternity, ano lang po na ina-admit mo na ikaw yung bata. Yung admission of yung affidavit to use the surname of the father, kapag po ang bata ay 0 to 7 years old, ang mag-execute po ng AUSF ay the mother, yung nanay. Kapag naman po siya ay 0 to 6, kapag 7 to
17, ang mag-execute po ng AUSF ay ang bata, pero may attestation po siya ng nanay. Kapag po ang bata ay 18 years old and above, siya na lang po ang mag-execute ng affidavit to use the surname of the father kung gusto niyang gamitin ang apelyido ng ama. So may mga iba-iba po yan. Ano po? Ang natanong ko lang po ito kasi personally, meron po akong naging problema doon sa aking panganay na anak na narehistro sa sa apelyido ng kanyang ina. And sa awa po ng Diyos ay hindi pa kami kasal. No? Hanggang ngayon, sir? Sa awa. So, ito AUSF na lang po. Bigla ako ang nagtanong kayo, sir. Totoo na po, yun ay 3 attempts na po na inayos namin sa Civil Registrar ng Calapan. I-final dito sa inyo. And ewan ko po kung hindi nyo naaalala. Hindi pa mo pa. Ay awa ng Diyos ay apelyido pa rin ng kanyang ina. Ang nakalagay po sa PS Cherokee. Yung up to. Ito po namin kung anong gagawin. Ma'am, the last time po, tinuruan niyo ako, i-final ko yung dito. Awa po ng Diyos. Hindi pa rin. Ay, hindi pa rin. Sige, pag-usapan po natin. Thank you po. Ma'am, kanina po nabanggit po ni Joe kung sino po yung mga authorized na magkasal na nakarehistro po sa inyo para po na may maging legal yung kasal ng yung partner na yun. Sino, muli, pakiulit ma'am, sino-sino po ba yung mga authorized na magkasal? Kasi pa ba rito barangay captain? So, po ba sila? Pwede magkasal. Okay po, base po sa ating batas, ang pwede po magkasal yung mayor, the judges, meron po tayong consul and vice consul, pero hindi po sila kumukuha ng authority, hindi po register sa PSA para magkasal kasi may karapatan na po silang magkasal sa pagiging mayor, pagiging judge, vice consul, and consul general. Ano po? Pero yung pong mga priest, imam, minister, pastors, mga tribal chieftains, yung pong mga yon, kailangan po nilang kumuha ng certificate of registration to solemnize marriage kay PSA. So hindi po sila basta pwedeng magkasal nang wala po noong tinatawag nating certificate of registration of authority. Yung authority po kasi hindi po si PSA ang nagbibigay. Ang nagbibigay po ng authority sa mga priest, pastor, minister, ay yung pong mga heads nila. Binibigyan sila ng authority na magkasal, pero dapat nakarehistro yun kay PSA. Ano po? At kapag wala yun, so hindi po sila dapat magkasal. Ano po? What about ang governor, ma'am? Hindi po inherent sa pagiging governor na magkasal. Ano po? Mayor lang po yung pwede na magkasal. So, maliwanag yan. So, meron pa po May cases, pero may narinig akong ko ng piloto. May cases po na pwedeng magkasal ang piloto, chief captain, o kaya yung head ng army. Kapag po at the point of death, mamamatay na po, ay alam nga naman pumunta ka pari kay kung saan, ay nandun na nagabakbaka na po ang mag-girlfriend yung 2 sundalo. Sinabi sa head, sir, pakikasal na po kami. So, valid po yung marriage because yung kasal ay ginawa at the point of death. Kahit wala ma'am silang certificate? Kahit wala po silang certificate, kahit po walang papeles na prepare for that purpose, yung solemnization ng marriage. Ano po? Okay, maraming salamat. So, may magtatanong pa po ba? Wala na. So, siguro po ma'am, may aming pong hilingin sa inyo ang inyong final message, ma'am. The Philippine Statistics Authority, MIMAROPA, is firmly committed to supporting the realization of the goals of the Bagong Pilipinas program.
The accomplishments and milestones presented here today not only reflect the hard work of the entire PSA Mimaropa team, but also the important involvement and willingness of the citizens and other agencies to engage with PSA initiatives. Just as importantly, our participation in the Kapihan sa Bagong Pilipinas initiative fosters a collaborative and participatory approach to national development. By listening to grassroots perspectives, PSA Mimaropa, along with other agencies and planning bodies, can align future programs and projects towards achieving the goals of this ambitious national agenda. And as we move forward, we are requesting everyone, especially the Mimaropans, to continue to support all the undertakings of the PSA, the censuses and surveys, the ongoing 2024 PAPSEM CBMS, and the upcoming 35th National Statistics Month. We highly encourage everyone to ensure that all the vital events, birth, death, and marriage in their lives are completely and properly registered. Please make sure that all your family members are already registered in the Philippine Identification System or PhilSys. As the primary statistical authority in the Philippines, the Philippine Statistics Authority promises to be a great partner in this transformative journey. We in PSA Mimaropa will do our very best to help shape a better Philippines under the banner of the Bagong Pilipinas program. Thank you very much. Maraming salamat po ang ating PSO Mimaropa Regional Director Ma'am Lenny Rio Florido, at salamat din po sa lahat ng tumutok sa ating sa pamagitan po ng ating Facebook live ng PIA Mimaropa at PIA Oriental Mindoro, at sa ngalan pa rin po ng Presidential Communications Office headed by Attorney Cheloy Villacara Garofil through the Philippine Information Agency headed by Director General Jose Torres Jr. Sa pakikipagtulungan po ng Provincial Government of Oriental Mindoro. Maraming salamat po sa inyong mga pagtangkilik dito po sa 9th edition, at next week po ay makakapiling naman natin ang DILG. So maraming salamat po in behalf po ng PIA Oriental Mindoro, PIA Mimaropa. Ako po si Dennis Tabarao, pansamantala ng mamaalam, at magbabalik muli sa susunod na linggo para po sa ika-10 edisyon ng Kapihan sa Bagong Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino! Thank you, ma'am. So, hiniling po natin ang ating pong mga media practitioners dito po para for photo ops, at susunod po ang PIA staff. Salamat po. Okay.